Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ang tiwala ng taong bayan ang pundasyon ng pamahalaan. At para mapanatili ang tiwalang ito, dapat malinaw at tapat ang mga opisyal sa kanilang panunungkulan. Kaya kapag ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay nasasangkot sa isyu ng unexplained wealth, hindi ito simpleng chismis lang. Posible itong paglabag sa ating saligang batas at pwedeng maging basihan ng impeachment. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nagsasabing lumabag siya sa konstitusyon at nagtaksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth at umano'y pagkamal ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Nagsimula ang political career ni Sara Duterte noong 2007 bilang Vice Mayor ng Davao City. Naging mayor siya mula 2010 hanggang 2013 at naging mayor muli noong 2016 hanggang 2022. Ibig sabihin, mahigit isang dekada siyang nanungkulan as a local official bago siya naging Vice President noong 2022. Pero ayon sa impeachment complaint, kung pagbabatayan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ikukumpara ito sa kanyang sweldo bilang public official na nasa 2 hanggang 2.6 million lang kada taon, tila hindi tugma ang laki ng kanyang yaman sa kanyang sweldo. Ayon pa sa impeachment complaint, mula 2006 hanggang 2015, may mahigit 2 billion pesos na halaga ng transaksyon ang dumaan sa mga joint bank accounts ni na VP Sara at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng parehong panahon, si Sara Duterte raw mismo ay tumanggap ng 111.6 million pesos habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Now, para sa konteksto, tandaan po natin, noong 2012, si dating Chief Justice Renato Corona ay na-impeach at na-convict, partly dahil sa undisclosed bank accounts na may lamang 183 million pesos. Pero sa kasong ito ni VP Sara, 2 billion pesos ang pinag-uusapan, higit 10 beses ang halaga. Ang ganitong klaseng transaksyon ay unang isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na nagsabing may 2.4 billion worth of transactions sa mga bank account ng mga Duterte sa BPI at BDO mula 2006 hanggang 2015. This is the short video clip ng mismong paglalantad ni Trillanes sa Quadcom hearing, kung saan nagkaroon sila ng mainit na sagutan ni former President Duterte tungkol sa isyong ito. Isang bihirang pagkakataon kung saan tahasan ang akusasyon at tahasan rin ang pagtanggi. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero
we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much. Ngayon, kung mapapatunayan sa impeachment proceedings na totoo nga ang mga bank accounts na ito at kung may mga bank representatives o mismo ang Anti-Money Laundering Council ang magsasabing umiiral at totoo ang mga transaksyon ito, mahirap maisip kung paano pa maaabswelto si VP Sara. Hindi na ito magiging usaping haka-haka lamang. This is documented, supported by evidence at direktang salungat sa kanyang SALN at official income bilang public official. Kung titingnan ang sweldo ng isang lokal na opisyal, imposibleng makaipon ng ganitong kalaking halaga, maliban na lang kung may ibang pinagkukunan ng kita na dapat ding idineklara sa kanyang SALN. Pero ayon sa impeachment complaint, wala raw ganoong declaration sa mga SALN na isinumite ni Vice President Sara Duterte. Now, ayon sa Section 17, Article 11 ng 1987 Constitution, lahat ng public officials ay obligadong magsumite ng complete at truthful SALN, meaning dapat silang magdeklara ng lahat ng kanilang assets, liabilities at net worth. Hindi po ito optional, ito ay tungkulin. Nandyan din ang Republic Act 1379 na nagsasabing kapag ang yaman ng isang public official ay hindi tugma sa kanyang legal income, may presumption na ito ay unlawfully acquired. Bukod pa rito, ayon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, ang hindi maispikang pagyaman o unexplained wealth ay pwedeng maging basihan para sa dismissal o removal from office. At kung may kinalaman ito sa pera sa bangko, hindi na ito sakop ng bank secrecy law kung may kasong unexplained wealth. Sa kasong PNB versus Gangkayko, pinayagan ng Supreme Court na pwedeng buksan ang bank accounts at bank records kung ito ay may kinalaman sa bribery, dereliction of duty, or unexplained wealth. Ayon sa impeachment complaint, may mga hindi rin idineklarang ari-arian at cash assets si VP Sara. At sa batas, ang pagtatago o hindi paglalagay ng mga ito sa SALN ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay constitutional violation at posibleng ebidensya ng betrayal of public trust. May nagsasabi, Fiskal, bago pa siya naging Vice President nangyari ito, di ba? Yes, pero ayon sa impeachment complaint, ang mga insidenteng ito ay bahagi ng pattern of conduct, isang ugali o gawi na nagpapakita ng kawalan ng integridad. Bagamat ito ay nangyari bago siya naging Vice President, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang pananagutan. Sa ilalim ng ating batas, ang impeachment ay hindi lang para sa mga kasalukuyang gawain ng isang opisyal. Pwede itong ibatay sa nakaraan kung ito ay nagpapakita ng serious misconduct o paglabag sa tiwala ng publiko. Public office is a public trust. I always say that in my videos. At kung ikaw ay Vice President ng Pilipinas, mas lalong dapat mataas ang standards of transparency, honesty at respeto sa batas. Sa huli, ang tanong ay simple pero malalim. Paano niya maipapaliwanag ang mahigit 2 billion pesos na dumaan sa kanyang bank accounts kung ang sweldo niya ay 2 million pesos lang kada taon? Kung totoo ang mga aligasyong ito, malinaw na may basihan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Hindi lamang sa legal na aspeto, kundi sa moral na pananagutan sa taong bayan. Kung gusto po nating magkaroon ng malinis at responsableng pamahalaan, hindi natin dapat baliwalain ang mga ganitong issue. Hindi po ito atake.
ito ay paghingi ng paliwanag batay sa batas at katotohanan. So yan lang po ang nais kong ipamahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.